Magandang araw sa lahat ng ating manonood. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong extension at kung magkano ang gastos. So ngayon ay na-deliver na yung materials natin na gagamitin, no? So ang unang ginawa ko is pinailan ko ng hollow block, no? Isang patong lang yan para sa ating flooring, no? So kailangan nating pailan ng hollow block para hindi siya bahayan ng mga ahas, no? Hindi siya magkakaroon ng butas. So ito na yung buhos natin. So yan, yung ginawa ko na butterboard is yung tubular na mismo, no? Para hindi na ako maglalagay ng tansi sa butterboard natin, no? Para maging eskulado siya. So yan, tinaniman ko lang ng yan, no? Rebar na 12mm yung laki. So ayan siya, no? Yung buhos natin is kalahati pa lang, hindi pa siya natapos. So yung poste dito is papakahuli ko lang ito, no? Kasi uhulugan ko pa yan dyan sa taas. May tatanggalin pa kasi akong dalawang suliras dyan, no? Yung dalawang nasa uli. So dyan natin lalapat yung horizontal na beam natin, no? Uhulugan natin para makuha natin yung sentro ng poste natin. So ngayon guys is sinimulan ko nang itayo yung poste natin, no? So yung poste natin, yung size niya is 3x3 yan. Gumamit lang ako ng dyan, no? Level bar, no? Para matuwid natin yung poste natin. So kahit mag-isa ka lang is kaya mong itayo yan, no? Kasi may abang na tayo na dowel, yung 12mm kanina na bakal. So itatak lang natin sa dyan para makuha natin yung niya, tuwid, no? Makuha natin yung hulog niya. So dito guys is kukuha na natin ng slope, no? So gamit ng level hose, guguhitan ko muna sa gitna yung dalawang poste. Guguhitan ko siya, tapos mula sa guhit susukatin ko yung dulo ng poste sa kabila, no? Yung katapat nitong ginuhitan ko. Tapos ay babawas ko lang yung halimbawa galing sa guhit is 150. So dito sa kinatatayuan ko is galing sa guhit is 130 lang, no? So 20 lang yung slope na ginawa natin para makadalo yung tubig. So ito guys, guguhitan ko na, no? Para maputulan natin yung poste natin. Pagkatapos nito is lilibilan ko na naman dito sa kabila, no? Para maging pantay siya gamit pa rin ng level hose. So ganyan lang yung diskarte dyan para makuha natin yung slope ng bubong natin. So dito guys is hinahanda ko na yung rafter natin, no? So baling tatlong rafter yan. Yung isa sinukat ko lang kaso hindi ko na nabaklas, no? Hinayaan ko na lang kasi isang piraso lang naman yun. Doon ako maglalagay ng stopper niya doon sa taas, no? So itong dalawa lang yung nalagyan ko. Bali tatlo yan sila. Yung sukat nga pala ng rafter ko is 2x3 o 1.5 lahat yung kapal nito guys na tubular, no? Pati yung CFR lens natin 1.5 din.
So dito nilalagyan ko ng stopper yan sa baba pa lang para pagdating doon sa taas is hindi na tayo mahihirapan maglagay, no? So dyan yung kakapitan ng CFR lens natin para pagdating doon sa taas is hindi na tayo magsusukat, no? Kakamada na lang natin tapos ipo-full weld. So ito na pala yung power lens natin, no? Naikabit ko na, tsaka na-full weld ko na. So yung poste sa gitna is nilagay ko na lang yan, no? Nung naikabit na natin yung horizontal para hindi na tayo mahirapan, no? Level bar na lang natin, tapos nalagyan din ng dowel, no? Tulad nung una. So ayan na siya, guys. Yan yung bubong niya. So ayan, no? Nalagyan ko rin na ng ano yan, bubong, no? May bubong na siya. So ito nga pala, guys, is billiard hall to, no? So ayan, may upuan. So ito maraming ano to, purpose. So pwede ring garayan o pwede ring gawing kwarto, no? So nasa sa inyo na kung ano yung purpose nyo. At least magkaroon kayo ng ideya kung paano, no? So ayan siya. So ito pala yung nagamit ko na materyales at gastos, no? So bukod pa dito yung labor. So yung expected na labor cost ko dito, guys, is 15k, no? So, kasi ako lang yung gumawa nito. So hanggang dito na lang yung video natin, no? So maraming salamat sa panonood. Paalam.